Good day guys. Um, andito po ako para i-present yung time deposit calculator na ginawa namin sa project. Ginamit ko po ay Servlet and GSP. Itong Servlet, pinapakita niya kung paano mag-work yung program. Andito yung variable, yung condition, tapos dito niya pinapasa yung mga makukuha dito na mga value. Tapos itong mga to, may mga naka-quote. Yan yung ipapasa niya dun sa JSP natin. As ito yung mga source niya, mga pinagkuhaan na makakompute dito. Itong condition naman, if principal nakuha niya, pag wala siya nakuha, wala siya nakuha value, sasabihin niya, no input, please enter any numeric value. Tapos kapag may nakuha naman siya, tama yung nabigay na value na nakuha yung hinihingi, i-compute niya yung interest and the money. Tapos yung else, kapag mali naman yung pag-input mo, like kasi ito hinihingi natin is double. Kapag naglagay ka lang dyan ng int, hindi niya mariread kasi ang hinihingi ay double. Ito naman, this will be the design of the time deposit calculator, and dito rin niya pinapasa yung mga value na mga nakuha dito, and this will be the dispatcher, and this is the JSP file name. Here's a JSP. Dito niya binibigay yung rate and the principal. As you can see here, the principal rate, like that. Ganun siya tumakbo. Try natin i-run. Ayan siya. Bale, yung background niya, dito natin nakuha. Dito siya. Ito yung background natin. Tapos dito yung alignment niya, the style. Ngayon, tatry natin yung time deposit calculator. Ito yung principal, interest rate, and days na saan tayo pwede pumili ng 60, 90, 180, or 360. And dito lalabas yung interest na nakuha mo within 30, 60, or 90, and so on. Tapos the total earnings. Try natin. Kapag naglagay tayo ng 100 na int, whole number, tapos whole number na to, ayun yung sasabihin niya, error. Kasi nga, ang hinihingi dito sa atin is double the data type. Ngayon, tatry natin maglagay na double na format. Yan. Ayan, kunyari, 100 yung principal and interest rate is 5. And lalabas sa kanya 0.41 yung interest rate, and yung total earning mo is 100.41. Magbabago siya depende dito sa days. Kunyari 500, sige 100 na lang para same, para makita natin yung difference. Tapos 5 ulit. Kapag 90 days or 180 days yung ginawa natin, let's say 3 months to, or less than 3 months, ito yung makakompute niya. Ayan, tumataas siya, depende dito. And syempre, depende sa interest rate na meron ka. Ayan. Then,
30 days. Yan. Tapos, itong button, ito yung compute. Ito siya. Ito yung compute button. Tapos, ito yung reset niya. Okay. Kapag pinindot natin yung clear, ayan, para mawawala lahat. Magre-reset siya. Tapos, kapag hindi naman natin siya nilagyan ng value, yun nga, yung if dito, and pag napindot mo lang yung compute, ayan, no input plus any numeric value. Malalagyan mo siya dito ng characters, pero error siya kasi nga kailangan ang hinihingi lang is please numeric value lang. Yun lang naman. Ito yung sa days na hinihingi. Yun lang. Thank you sa pakikinig. Salamat.